Bella, will you marry me? Pwede na ba ako maging daddy na magiging mga anak natin? Tanong nito. Naluluha na tumango ako. Hindi ko ina-expect na may ganitong proposal lalo na't hindi ko naman hiniling na ganito kagarbo. At ang gusto ko lang naman ay yayain niya ako sa maayos na paraan, hindi yung nasa ibabaw ng kama ko. Yes! Nakangiti na sagot ko, sabay punas ng tumulong luha. Mabilis na tumayo si James at isinuot sa daliri ko ang sing-sing. Hindi ko natuloy napigilan ang matinding emosyon ko dahil napaiyak na ako. Shh! Stop crying! Masisira ang makeup mo. Paano na magandang selfie mo? Bulong ni James habang yakap ako at inaalo. Sa naisip ay agad na nagpunas ako ng muka. Sayang ang picture ko kung pangit ako. Congratulations! Malakas na bati sa amin ng mga taong nasa paligid pala namin na ngayon ko lang napansin dahil madilim sa lugar kung nasaan sila naghihintay sa pagdating ko. Mukhang pinagbigyan muna kami ni James sa special moment namin dalawa bago lumapit, bagay na talagang nasurpresa ako. Hindi ko inaasahan na nandito ang mga kaibigan ko lalo na't hindi naman sila naging malapit kay James at never kong nakita na kinausap sila nito. Girl, may ikakasal na sa Puff Girls. Masayang sabi ni Elena. Grabe Bella, sa lahat ikaw hindi ko inaasahan na magpapakasal agad. Saad ni Conan dahil sa amin lahat ako ang pinakamataray at maldita kaya walang mga has na lumapit sa akin para manligaw. Huwag kayong ganyan, baka biglang magbagong isip ni Bella. Sabi ni James na nakapulupot na naman sa bewang ko ang braso. Miss JB, ang ganda mo po pala sa personal. Pwede magpa-autograph? Bigla ay sabat ni Mario nang initian naman ang mabait na kaibigan ko. Congratulations, Bella. Bati ng mommy ni James na yumakap sa akin na ginantihan ko ng pasasalamat. Sabi ko na nga ba at hindi ka napakakawalan ng anak ko? Isa pa, kaya pala malakas ang loob ni James na sabihin sa akin na bibigyan na niya ako ng magandang apo dahil matagal na pala siyang may plano. Tuloy-tuloy na sabi ng ina kaya nagtatanong ang mga mata na napatingin ako sa fiancé ko. Kasi Bella, gusto na ni mami na magkaroon ng apo. Kaya sabi ko, iharap ko sa kanya ang babae magiging ina ng mga anak ko soon. Nakangiti at nagniningning ang mga mata na sabi ni James na hindi na nahiya na hinalikan ako sa pisngi sa harap ng ina. Don't worry po, malapit na kayong magkaapo. Masipag po kasi si James lalo na sa Natigil ang dapat na sana'y sasabihin ko nang bumaba ang labi nito. Bigla at siniila ko ng mariing halik sa labi dahilan para maghiyawan at umugo ang tuksuhan sa paligid namin ni James. Wala ka naman sigurong balak na ikwento sa mommy ko at sa lahat ng nandito ang buong detalye kung paano natin siya bibigyan ng apo, di ba, Bella? Mahinang tanong at bulong nito nang saglit na pinakawalan ang labi ko. Yes, kagat labi na sagot ko. Ay, ang sweet! Kinikilig na sabi ni Aislinn sabay palakpak na sinabayan ng iba. Sakalang pumasok sa inaagaw kong isipan na munti ko nang masabi sa lahat kung nakailan na kami ni James ng subok para bigyan ng hinihinging apo ang soon-to-be mother-in-law ko. Masaya na natapos ang espesyal na tagpo sa buhay ko na hindi ko inaasahan na nangyari sa araw na ito. Si James ang nagmaneho pa uwi dahil hindi siya pumayag na ulitin ko ang ginawa ko kanina. Kahit maging asawa umano ako ng pulis ay hindi raw ako exception sa batas. Bagay na sinimangutan ko dahil expect ko pa naman na kahit paano ay may privilege ako since official naman siya. Pero dapat hindi ko kinakalimutan na nasa batas ang loyalty nito. Kahit pa ako ang involved dahil gusto niyang matuto umano ako na sumunod sa batas. Kahit inabot kami ng madaling araw ay masigla pa rin ako. Ganito pala ang pakiramdam na tingin ko ay maayos ang takbo ng direksyon sa buhay ko. Ayaw mo pa bang matulog? Tanong ni James na lumabas ng shower room. Dito na kasi talaga siya tumuloy sa silid ko simula nang bumalik ako galing ospital. Naghiwalay lang kami sa tuwing aalis siya at pupunta sa presinto at ako naman sinimulan ko ng harapin ang mga documents na ipinadala sa akin ng secretary ko dahil pinagsabihan ako ni James na huwag biglain ang sarili lalo na't kalalabas ko pa lamang galing ng ospital. Mamaya na, sagot ko habang abala ako sa ginagawa ko. Busy? Tanong ni James na naupo katabi ko sa sofa. Yeah? Tipid na sagot ko. Nagsimula na naman kasi siyang halikan ako sa balika tapos panay marahang sip-sip sa balat ko. James, sandali, last na to.
Pigil ko dahil naibaba na niya ang strap ng 90s ko. It's okay. Go on. Malambing na sagot nito pero nahatak na ako sa kandungan niya at napunta na sa bato ko ang labi nito matapos nahawiin ang buho ko. Binitawan ko na ang cellphone na hawak ko. Paano ko gagawin ang pumili ng magandang pictures sa mga kuha namin kanina kung bukod sa mainit na labi ni James sa likuran ko ay humahagod na rin ang kamay nito sa katawan ko. Ang sexy mo talaga, Bella. Napakaganda pa. Ang swerte ko sa'yo. Paus na bulong ni James na hindi ko nagawang sagutin dahil sa matinding sensation na nararamdaman ko. Hindi na nga ako nagreklamo nang tumayo siya, buhat ako na mabilis na naglakad papunta sa kama. Ngayon ko lang napansin na tulad ko'y wala din pala siyang kahit na anong damit, lalo na't nakatapis lamang pala siya ng puting tuwalya kanina na lumabas ng banyo na ngayon ay nahulog na sa sahig. I know, base sa nakikita kong kilos ni James ay sobrang gigil siya ngayon kaya hindi na ako magtataka kung wild na naman siya ngayong gabi. Let's enjoy this moment, Bella. Biglang may inabot siya sa drawer sa gilid ng kama kaya nagulat ako nang may malamig na bagay siyang ikinabit ng sabay sa magkabilang pulsuhan ko. What are you doing? Maang natanong ko matapos na mabilis na maikabit ni James ang posas na nasa kamay ko sa magkabilang railing ng headboard ko. Parurusahan kita dahil sa ginawa mong mabilis na pagmamaneho kanina nang walang lisensya. Seryosong sabi nito habang tiim na nakatitig sa mukha ko. Napakurap ako. Akala ko'y ligtas na ako. Ang hirap pala ng pulis ang magiging asawa ko dahil laging may rules sa buhay. Teka lang. Akala ko okay na tayo. Hindi sumagot si James na panay na ang haplos sa akin. Malakas na tunog ng tawag mula sa kung sino ang gumising sa akin. Tiningnan ko si James sa tabi ko bago inabot ang cellphone nito para sana i-off dahil mahimbing pa siyang natutulog. Marahil dahil napagod siya ng husto, lalo na't humirit na naman ito bago matulog kanina ng isa pa sa akin. Hello? Paos na sagot ko nang sagutin ko ang tawag sa kanya. Si James. Boses babae na tanong nang tumawag mula sa kabilang linya. Kilala ko. Siya, base sa boses pa lang. Hindi ako maaaring magkamali lalo na't mainit ang dugo ko sa bruhang ito. What do you want at this hour? At tumawag ka? Mataray na tanong ko. Bakit? Hindi ko ba siya pwedeng tawagan kung gusto ko? Palaban din na sagot nito. Biglang kumulo ang dugo ko sa bruhang kausap ko. Kung maldita siya, hindi ko palalampasin ito lalo na't kung paano niya ako sagutin ng ganito. Hindi bawal, pero hindi ko rin gusto. Isa pa, ayaw na ayaw ni James nang inaabala siya kapag ganitong pagod na pagod siya dahil lang sa walang kwentang bagay. Naintindihan mo? Maldita rin na sagot ko. Kulang na lang ay teresin ko ito sa inis ko kung kaharap ko lang ito. Baka hindi niya alam kung sinong kausap niya kaya ganito na lang ang tapang nito. Hindi rin kita gustong kausapin at lalong hindi rin kita gusto para kay James. Bakit ba ikaw may hawak lagi ng cellphone niya? Ibigay mo sa kanya ang cellphone at kakausapin ko siya. Tuluyan ang naputol ang maikling pagtitimpi ko sa katawan sa naging sagot nito. Siguro'y sinusubukan talaga ako ng bruhang ito kaya lalong kumulo ang dugo ko. Kapag tinawagan mo pa si James, ipapaligpit kita sa mga alipores ko. Subukan mo pa ulit lumapit o tumingin sa kanya. Ako mismo dudukot dyan sa pangit ng mga mata mo. Tingnan ko lang, ang tapang mo kapag nagkita tayo dahil makikita mo kung paano magalit ang anak ng mafia na tulad ko. Gigil na sagot ko. Hindi mo ako katulong para matakot sa'yo. Mukha ka lang mayaman at may class pero daig mo pa ang batang kali kung masta. Matapang na sabi nito, saka ako mabilis na pinatayan ng tawag. Sa inis, naibato ko ang cellphone ni James sa dingding ng ubod lakas. Siguro'y dala ng malakas na ingay dahil sa ginawa ko ay napabalikwas sa James ng bangon at nagulat. Kunot noon na sinundan ang mga mata ko saan ako nakatingin. Ano nangyari? Maang natanong nito matapos makita kung paanong naghiwa-hiwalay ang cellphone na nagkalat sa sahig ang bawat bahagi nito. Bella! Tawag nito sa akin pero dahil gigil ako itinaasan ko ng kilay ito, sabay irap dito. Kasalanan mo yan! Babaero ka kasi! Inis na singhal ko dito. What? Gulat na tanong nito. Anong babaero? Nakapamewang ako na walang pakialam na humarap dito. Wala akong pakialam kung anong itsura ko dahil kumukulo ang dugo ko sa inis dahil sa walang hiyang kabukhan ni Miss Minchie na iyon. Tumawag ang babae mo ngayon lang
at sinirang umaga ko. Mataray na sabi ko. Hey, wala akong babae, Bella ha? Paliwanag nito na tila nag-iisip habang nakatitig sa akin na akala mo'y nagbagong anyo ako. Makikita ng babaeng iyon, ako mismong puputol ng dila niya. Inis na sabi ko sabay halukip-kip at naupo sa sofa. Gigil akong masapak ang bruhang si Maria. Walang yung babae iyon, alakas na loob niyang laitin ako. Buisit siya. Makikita niya kapag nagharap kami, puputulin ko ang dila niya. Sino ba tumawag at galit na galit ka? Tanong ni James matapos isuot ang boxer at lumapit sa akin. Sino pa ba laging tumatawag sa iyo ng madaling araw ha, James? Nanggagalaitin na tanong ko. Kita ko na napalunok ito ngayon at ngayon niya lang kasi ako nakitang ganito. Konti na lang ay magbubuka na talaga ako ng apoy at malas ang makita ng mga mata ko kapag ganitong mainit ang ulo ko. Halika nga, ang aga mong magalit. Malambing na sabi ni James na yumakap sa akin. Sino ba kasing kausap mo at pati cellphone ko'y damay sa galit mo? Mahinahon na tanong nito. Sino pa? Di yung mukhang principal na feeling maganda. Wala naman dibdib at old-fashioned na gaya mo. Inis na sagot ko. Si Maria na naman? Huwag mong sabihin na nagsaselos ka sa kanya, Bella. Marahang sabi nito na panay ang patak-patak na halik sa leeg at balikat ko. Tigilan mo ako, James. Naku, makita lang kitang nakikipaglandian sa kanya, makikita mo talaga. Banta ko dito na tinawanan lang nito. Ano nakakatawa? Pikon na tanong ko. Wala, natutuwa lang ako sa'yo. Ang possessive pala ng asawa ko. Katakot-takot na irap ang natanggap ni James sa akin pero kahit paano'y nawala ang matinding inis na nararamdaman ko. Hindi ko gusto ang babaeng iyon at lalong ayoko na nakikita siya na aali-aligid sa'yo. Isa ba pala, ayoko rin na makita kahit na anino niya na makikipag-usap sa'yo. Naintindihan mo? Nakasimangot na tanong ko. Opo, boss. Lihim na napangiti ako pero hindi ko ipinakita. May masama akong binabalak sa bruhang iyon na tanging ako lang ang nakakaalam. Sa susunod, gisingin mo muna ako bago mo itapon ang cellphone ko. Kawawa naman, mukhang hindi na mapapakinabangan. Mahinahon na sabi ni James sa tabi ko. Anong gusto mo? Ikaw ang hindi mapakinabangan o yung cellphone mo? Mataray na tanong ko. Ito naman hindi mabiro. Oo na, bahala ka na. Bibili na lang ako ng bago. Kumakamot sa batok na sagot nito. Naku, tumino ka. Kung babaerong image din yung mga polis, hindi pwede sa akin yan. Huwag ka lang papahuli sa akin, kung hindi lagot ka talaga. Sabi ko na panay pa rin ang litanya. Ang bait ko kaya, kayo lang ni Mommy ang babae sa buhay ko. Akala mo'y maamong tupa na sagot nito. So, anong ganap ni Maria sa buhay mo at panay ang tawag sa'yo, Aber? Bella, kaibigan ko kasi siya. Simula bata pa kami. Kaya may mga pagkakataon na tumatawag siya gaya kanina. Dahilan nito. Hoy James, madaling araw tumatawag ang bruhang iyon at tinawag pa akong asal kalye. Di hamak naman na maganda ako sa kanya at mukhang tao. Inis na sabi ko dahil naalala ko kung paano niya akong pagsalitaan ng hindi ko gusto kanina. Mataray rin kasi si Maria. Baka may sinabi ka na hindi maganda kaya nakapagsalita siya ng ganoon. Pagtatanggol pa nito. Lumayas ka nga dito at dun ka kay Maria mo na walang dibdib. Total pa rin naman ang pagtatanggol mo sa kanya. Inis na sabi ko sabay tayo at walang pakialam na iniwan ito sa sofa. Dinalikuran ko ito at pumasok sa banyo para maligo. Kailangan ko ito para kumalma lalo na't mainit ang ulo ko ngayon. Abala ko sa pagsasabon ng katawan ko nang maramdaman ko na pumasok si James at saglit pa'y napunta sa likuran ko sabay sapo ng mga palad sa katawan ko. Sa ganda mo na ito, Bella. Sa tingin mo ipagpapalit kita kay Maria o kahit na kaninong babae? Malambing na tanong ni James mula sa likuran ko. Malay ko ba? Isa pa, kapag babae na ang lumandi, kaya mo bang tanggihan? Tanong ko. Oo naman. Ang swerte ko kaya sa'yo. Maganda na, napaka-sexy pa, tigit sa lahat, maldita. Nanulis ang uso ko sa narinig ko. Alam ko naman na maganda at maldita ako pero masarap pala sa pakiramdam na marinig ito mismo mula sa lalaki naglalandas ang mainit na palad sa balat ko. Walang kahit na sinong babae nakakagawa sa akin ng ganito, Bella. Bulong ni James matapos ang mapang-akit na halik nito sa bato ko. Gusto kong laging inaangkin ka. Kahit nasa opisina ko. Pumikit lang ako at isipin na magandang mukha mo at ang makinis na katawan mo. Nahihirapan akong kontrolin ang hard-on ko.
Kaya paano kung titingin sa iba kung walang lumilipas na minuto ang hindi ikaw ang laman ng isip ko? Napangiti ako. Kinilig naman akong bigla sa sinabi ni James. Alam ko naman na mainit siya, lagi dahil ang landi niya kaya. Kaya nga gusto ko na magpakasal na tayo agad para akin ka na talaga ng tuluyan. Bulong ni James, dahilan para magbago na naman ang temperatura ng katawan ko. Talaga? Pause na tanong ko na lumingon sa kanya pero isang maalab na halik ang natanggap ko matapos akong siilin nito. Maligamgam ang tubig na nagmumula sa dutya pero hindi nito kayang puksain ang init na biglang sumiklab sa amin dalawa ni James. I love you, Bella. Ikaw lang ang gusto ko. Paos na bulong ni James. Kagatampang ibabang labi na napahawa ako sa matigas na braso nito. I like it when I see you jealous, Bella. Lalo ko nagiinit kapag nagsaselos ka. Gusto kong pagiging possessive mo. Sa akin ka lang dapat ganito, ha? Paos na tanong ni James. Matapos ko mawala ang mahinang yes, dahil feeling ko'y nanunuyo ang lalamunan ko, ay binuhat ako ni James papunta sa gilid ng jacuzzi. Hindi ako magkamayaw kaya wala na akong pakialam kung ano ang mga pinagsasasabi ni James at bulgar na mga salitang lumalabas sa bibig niya. All matters to me now is what I'm feeling right now, na talaga namang halos hindi ko na makilala ang sarili ko dahil tuluyan na akong natangay ng init na pinagsasaluhan namin ni James sa mga oras na ito. Bumisita ako sa kumpanyang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Maayos ang lahat maliban sa marami akong kailangang pirmahan ng mga papeles lalo na't katapusan na ng buwan. Inabot na ako ng tanghali kaya nabuong ideya sa isipan ko na surpresahin sa presinto si James para ayain na kumain sa labas. Hindi niya alam na lumabas ako at pumunta sa opisina dahil malimit ay via video ang conference namin ng mga investors ko at ng acting president ng kumpanya habang wala ako. Domi ko siya dahil ayokong ilantad ang katauhan ko sa lahat. Noon, but not this time, na may kakayahan na akong kontrolin ang lahat. Kahit insist ng peking lolo ko ang lost will testament mula sa daddy ko na pinaghihinalaan ko rin na peke, ay hindi ko hahayaan na makuha niya at mapunta sa kung sino ang mga ari-arian na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Kung kinakailangan na gamitin ko ang posisyon ko bilang mafia heir, ay gagawin ko, mapigilan ko lamang ang banta ni lolo na ipamigay ang mga mana ko na iniwan sa akin ng mga magulang ko. It's not just about the money. Mahalaga ito sa akin dahil pinaghirapan ito ng mga magulang ko. Alam ko at nakita ko kung paanong nagsumika pareho ang mommy at daddy ko noong mga panahong kasama ko sila at sinasabi na ginagawa nila ang lahat para sa akin. Ipinarada ko ang sasakyan na dala ko sa harap ng presinto kung saan nandito ang opisina ni James. Alam ko na agaw pansin ang ayos ko sa lahat dahil bukod sa mamahaling damit at high heels na suot ko ay siniguro ko na maganda at sexy ako sa tuwing lalabas ako. Sabihin na ng lahat na maarte ako, but I was born like this. Sinisiguro lagi ng mommy ko na maganda ako sa bawat oras na haharap ako sa kung sino, bagay na nakasanayan ko. Si James. Tanong ko sa pulis sa front desk nang pumasok ako dala ang Chanel red handbag ko. Nasa labas po, ma'am. Nag-supervise po ng mga tauhan niya sa post. Magalang na sagot nito. Alright, anong oras siya babalik? Formal na tanong ko pa. Hindi ko po alam, ma'am, dahil wala pong eksaktong oras kung bumalik o umalis si sir. Sagot nito. Tinignan ko ang oras sa relo sa braso ko. It's past 12 at ang malas ko na surpresahin si James dahil wala pala ito. Hindi ko naman alam kung saan sulok siya ng kalinan doon para puntahan at ayain na mag-lunch. Itong mahirap sa pulis kahit kailan talaga unpredictable sila. Mahirap silang surprise visit dahil heto at wala pala siya. Manong, ang boring naman dito. Hindi mo ba pwedeng tawagan si James at sabihin na bumalik dito? Hindi makatiis na tanong ko matapos ang 2 minuto na nakaupo sa visitors area. Nagradyo na po ang kasamahan namin. Baka pabalik na po si Captain Sandoval dito. Magalang na sagot nito. Sa narinig ay natuwa ako kaya hindi ko napigilan ang hindi mapangiti. Kumain na ba kayo? Bigla ay tanong ko. Hindi pa po, ma'am, pero malapit na po ang lunch break namin. Tumango ako at dinukot ang cellphone ko. Tumawag ako sa isang high-end restaurant kung saan ay paborito ko ang mga pagkain at inutusan na ipadala dito sa presinto. Bilang
VIP client ng restaurant ay alam ko na darating ang order ko on time. Kaya sinabihan ko ang mga tauhan ni James na hintayin na lang ang delivery ng pagkain na in-order ko, bagay na ikinatuwa ng lahat. Ang swerte naman ni Sir sa'yo, ma'am. Maganda na, mabait pa. Nakangiti na sabi ng babaeng tauhan nito. Tinawanan ko ito dahil mukhang magkaiba ang dapat na sinabi niya. Yes, maganda ako but I'm far different from being mabait. Matinik din kasi si Sir James. Akalain mo na magiging asawa ka na niya, ma'am? Hindi ko talaga inaasahan na darating ang araw na ganito dahil daig niyo pa magpapatayan noon dito sa presinto kung magbangayan. Madaldal na sabi ng may edad na pulis na alam kong isa sa nakasaksi kung paano kami nag-away dito noon. Kasalanan niya iyon. Ikinulong niya ako dito. Nangingiti na sagot ko. Naku ma'am, destiny siguro na hinuli ka ni Sir. Tingnan mo, hindi ka na pinakawalan pa. Malakas na nagtatawanan kami lalo na't panay ang kwento nila kung gaano kasungit si James. Mabait naman daw ito kaya lang bihira kung umiti at strikto. Wala daw talagang nakalulusot basta nakita na may violation gaya ko. Kayo ba'y naglilinis dito? Tanong ko nang gumala ang paningin ko. Oo naman ma'am. Mahigpit si Sir lalo na ngayon na gustong malinis ang loob at labas ng presinto. Gumala ang paningin ko habang sinusuyod ang lumang disenyo ng presinto na kinaroroonan ko. Dahil kausap ko mga tauhan ni James na hindi ko inaasahan na madaldal pala at hindi ko na napansin ang oras hanggang sa dumating ito. Good afternoon, sir. Bati ng tauhan ng seryosong si James. Hindi ito nag-abala na sumagot na napunta sa akin ang paningin. Bakit hindi niyo si Bella pinapasok sa opisina ko? Walang kangiti-ngiti na tanong nito. Boring kasi doon. Sabat ko. Mukha kasing kagagalitan nito ang mga tauhan dahil nadatnan niya akong nakikipaghuntahan dito kasama sila. Follow me. Utos dito sa akin kaya mabilis akong tumayo at sumunod dito. Ayos ka lang? Hindi ba sumakit ang binti mo sa labas? Mainit pa naman doon. Tanong agad ni James nang maisara ang pintuan na agad na binuksan ang aircon ng opisina niya. Iya? Tipid na sagot ko sabay yakap sa bewang nito. I miss you. Bulong ko habang nakasandal ang ulo sa dibdib niya. Ang sarap sa pakiramdam na yakap ko siya habang naririnig ko ang pintig ng puso at naaamoy ang pinaghalong pabango at amoy araw na nagmumula sa katawan niya. I miss you too, Bella. Bulong ni James na hinalikan ako sa ulo at hinahaplos ng marahan ang balikat ko. Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka pala dito? Di sana ipinasundo kita. Hindi iyon nagmamaneho ka na naman. Paano kung nahuli ka ng tauhan ko? Mahinahon na tanong nito. Surpresa nga kasi, saka hindi naman ako nahuli. Dahilan ko. Kahit kailan talagang tigas ng ulo mo. Hindi ka na nga sumusunod sa sinasabi ko'y nagdadahilan ka pa. Humaba lang ang uso ko at hindi na sumagot pa para hindi na humaba ang usapan. Alam ko naman na kasalanan ko at ayaw na ayaw talaga ni James ang nagmamaneho ako ng walang lisensya. Ilang ulit na niya akong inaya na kumuha ng driver license pero umayaw ako at sinabi ang dahilan ko. Bagay na naunawaan naman niya lalo na at sangkot dito ang kaligtasan ko bilang nag-iisang tagapagmana ng mafia organization ng daddy ko. Isang katok ang narinig namin kaya bumitaw ako ng yakap kay James. Sir, nandito na po ang delivery na in-order ni ma'am. Magalang na sabi ng pulis na kanina lang ay kausap ko sa labas. Alright, pakidala na lang dito. Sabi ni James na tumingin sa akin. Wait. Siguro doon na lang sa labas. Marami iyon. And I don't think nakakasya dito lahat. Sabat ko. Kunot ang noo ni James na tila nagtatanong sa akin ng mga mata pero sinabi sa tauhan na sundin umano ang sinabi ko. Nakaseparate ang para sa akin. May pangalan ko iyon. Sabi ko kay James. Sige, kukunin ko. Maiwan ka muna dito. Saglit na naiwan ako at bumalik siyang dala ang paper bag na alam kong pagkain namin dahil sa pangalan ng restaurant na nakaprint sa bungad nito. Ang dami pala ng in-order mo. Mamahalin pa ang mga ito, Bella. Sabi nito habang inilalabas ang pagkaing dala. Insan lang yan. Isa pa konti o marami ang order ko. Same lang din naman ang babayaran ko as a VIP member. Hindi ko nga nagagamit yun kasi bihira naman akong pumunta. Tuloy-tuloy na paliwanag ko. Then, bakit kailangan mo pa na gumastos ng ganyan since hindi mo naman pala ginagamit? Sayang lang ang bayad mo buwan-buwan. Tanong pa nito. Gusto ko kasi ang pagkain doon. Nakasimangot na sagot ko. Mukhang sesermon na naman kasi niya ako kung paano ako gumastos. Kumain na tayo. Mahalaga na maubos natin ito dahil sayang ang mahal na binayad mo.
Maraming taong halos walang makain kaya ubusin natin ito. Matapos niyang sabihin iyon ay inilabas niya ang lahat ng dala. Tama nga siya. Marami ako na-order kaya puno ang maliit na mesa niya. Busog na ako. Sabi ko matapos bitawan ng fruit shake na paborito ko. Ang konti pa lang nang nakain mo, Bella. Kain pa. Sabi ni James na inabot sa akin ang shawarma. Alam kasi niyang isa ito sa paborito ko pero tinikman ko lang ito kanina dahil mabilis akong nabusog matapos lantakan ng cheesecake. I can't. Busog na talaga ako. Ikaw na lang kumain ng mga iyan. Sabi ko sabay sandal sa sofa. Hindi umimik si James at inayos ang pagkain sa mesa. Saglit pa'y tumayo ito at may tinawagan sa telepono. Hindi nagtagal ay may kumatok sa pintuan na agad na bumukas matapos sabihin ni James na pumasok. Ikaw na ang bahala sa mga ito, Mario. Pwede mo nang iuwi sa bahay niyo. Sabi ni James. Naku sir, salamat po. Aba, maswerte ako ngayon. Akalain mo may maiuwi akong pagkain ng mayaman sa amin? Nakangiti na sagot nito. Mario, halika nga. Bigla ay tawag ko dito. Good afternoon, Miss Bella. Bati nito sa akin. Sabihin mo nga sa akin kung paano mo tinuruan si James ng tamang posisyon para mabilis na makabuntis. Seryoso na tanong ko. Miss Bella, walang ganun po. Tanggi nito. Tiningnan ko si James na napalunok sa sulok. So sinong Mario nagturo sa'yo, James? Baling ko dito. Wala akong kinalaman dyan, sir. Magsabi ka ng totoo. Sabi ni Mario na narinig ko pa na minura ni James. Bella naman, hindi na natin dapat na pinag-uusapan iyan. Isa pa, normal lang iyon lalo na't lalaki kami. Sagot ni James pero natigilan ang pinandilatan ko ng mga mata. Sige, ayos lang na hindi niyo sabihin. Kibit balikat na sagot ko. Kita ko na parehong nakahinga ng malalim ang dalawa nang marinig ang sinabi ko. Dinampot ko ang handbag ko at tumayo saka tinitigan ang dalawang pulis sa harap ko. Huwag kang uuwi sa bahay hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabi ko kay James na namutla sa harap ko. Nakangisi si Mario nang bumaling ako dito pero nawala ito ng taasan ko ng kilay. 50,000. Sabihin mo kung anong alam mo, Mario. Sabi ko. Miss Bella, sabi kasi ni Sir James, gusto na daw niyang magkaanak sa'yo para hindi mo raw siya iwan at para sure na may mabuo kayo. Kaya, tuloy-tuloy na sabi nito pero natigil ng malakas na tinawag ni James ang pangalan nito. Gusto mong itapon kita sa kalsada? Tanong ni James dito. 100,000. Continue. Sabi ko. Nalalaki ang mga mata nito na kumamot sa ulo si Mario na tumingin sa opisyal nito. Sorry sir, malaki ang lagay ni Miss Bella eh. Sabi nito kay James na masama ang tingin sa kanya. Mario, naghihintay ako. Sabi ko dahil mukhang nag-iisip pa ito. Baka tumaas pa kasang offer mo, Miss Bella. Sagot nito. Shut up, Mario. Singhal ni James dito. 100,000? Take it or leave it. Matigas na sagot ko. Sige na nga, malaki na ang 100,000 eh. Kahit kailan talaga'y napakadaldal nito. Ang daming pasikot-sikot kaya kailangan kong habaan ang pasensya ko para lang malaman ang sagot sa tanong ko. Sure ba talagang 100,000, Miss Bella? Nung tumango ako ay nagsimula itong sabihin sa akin kung paano sila nagplano ni James. Kasi Miss Bella, sabi ng bayaw ko, sa umaga daw at madaling araw kayo gumawa ng bata para malakas ang kapit ng punla. Relax daw kayong pareho. Isa pa, kailangan daw na may tamang posisyon kung paano gawin. Kaya, nag-subscribe sa Sir James sa Pornhub at nanonood siya daily dito sa opisina. Kaya kapag umuwi siya sa'yo, ganado na. Tuloy-tuloy na sabi nito. Binalingan ko si James na namumula ang muka at nakatiimbagang. Halatang nagtitimpi sa galit pero hindi makalapit kay Mario dahil nasa harap ako. Pero saglit lang ay binatukan nito ang tauhan na natigil sa kadadaldal. Ikaw may sabi ng best position tapos pahama ka pala. Gago ka. Singhal nito sa tauhan. Gusto kong matawa sa itsura ng dalawa kung paanong nagtuturoan at nagsisisihan na may mga bata sa harap ko habang sinasabi kung ano pa ang mga planong pinagtulungan nilang dalawa. Kahit mga pulis sila, hindi sila ligtas sa akin dahil ang kadaldalan nilang dalawa ang nagpapahamak mismo sa kanila. Lumabas ka na, Mario, at dalhin mo na lahat ng iyan. Utos ni James sa tauhan. Teka lang sir, hindi pa nagbabayad si Miss Bella. Hindi pwede ang utang Sagot ng kumakamot sa ulo na si Mario sa harap ko. Scam yan, kaya wag mo nang pangarapin ang 100,000 mo. Labas na.
Natatawa ako sa dalawang pulis sa harap ko lalo na't hanggang ngayon daig pa nila ang mga bata kung mag-usap habang nagtatalo. Sa susunod, hindi mo na ako maiisahan, Miss Bella. Actually, biro lang talaga iyon. Di ba, Sir James? Baling na sabi ni Mario sa nakasimangot na katabi. Itinaas ko ang cheque na pinilas ko at ibinagayway hawak ng kanang kamay ko. Since biro lang pala iyon, Mario, hindi ko na lang pala ibibigay sa'yo ang bayad mo. Sabi ko na akmang bubuksan ang zipper ng handbag na hawak ko. Naku, Miss Bella, biro lang talaga yung sinabi ko kay Sir James. Huwag ka mag-alala, ako ang magiging mata-atayangan mo sa mga kilos niya habang nasa trabaho kami. Sabi ni Mario na mabilis na nakalapit sa akin at nakuha sa kamay ko ang cheque na dati ay hawak ko. Lumabas ka na, Mario, bago pa kitang babaril dito. Nagtitimpi sa galit na sabi ni James. Matapos buhatin ang pagkain sa mesa ay agad na lumabas ito at nawala sa harap ko.